Maayong adlaw, maayong gabi, kanyang tanan nga mga maminaw nga bisan sa modapit amo kining i-share para ni sa kaluwasan nga pulong sa Dios. Ang atong topic mao ang History of the Church. Tagalog ni atong gamiton kay makakuan man mi kanang daghan kayo ang Tagalog. Ang history sa iglesia mao kini. Atong mabasa kana sa Mateo 20 hangtod sa 16. Mao na gitawag og 11 hours, no? 11 oras na manggagawa, no? Limang yugto ang pagtawag ng Panginoon sa iglesia, no? Una-una ay Israel, sumunod ay apostol, sumunod ay reformador, at sumunod ay SDA. Ang sumunod ay ang remnant, no? Mayroon niyang isang aklat talaga na mababasa natin yung kahulihang iglesia. So, pag-aaralan natin ang mga patakaran ng Panginoon, no, dito sa Biblia. Sa 1 Corinto 10:11, no, ating mababasa ang tungkol diyan sa history. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ito raw bagay na ito na ating pag-aaralan ay nasulat, no, para makita natin yung halimbawa na nangyari na tayo ay naito na sa ikalimang iglesia, no, ikalimang iglesia, no. Nabanggit natin yung nangyari na mababasa natin sa, ulitin ko yung Mateo 1 hanggang 16, na yun ay manggagawa na tinawag sa loob ng 11 hours, 5 tawag na manggagawa. Ang maubasan ay tumutukoy sa sanlibutan, at ang manggagawa ay tumutukoy sa iglesia. 5 tawag, no. Una ay tinawagan sa umagang-umaga. Sa ating oras yan ay alas 7. At sunod ay alas 9. No. Unang tinawag Israel, alas 9 sa orasan. Tapos sunod ay sa alas 12. No. Alas 12 at alas 3. So, babasahin ninyo yan, natandaan na Mateo 21 hanggang 16. No. Israel, apostol, pagkatapos ng Israel, apostol, natapos ang apostol, reformador, at saka sumunod sa mga reformador ay naging SDA. No. At SDA naman, pinalalabas din tayo sa ating pag-aaralan, makikita natin ay ang pinakahuli ay remnant. No, remnant. So yan, no, ang ating unahing talakayin ay yung tungkol sa Israel. Una, ang Israel ay pinili ng Diyos, no. Siya ay tanging iglesia na mula pa kay Abraham ay na ano na siya, pinili na ng Panginoon. Sabi rito sa mga gawa ng mga apostol, ang pamagat ay
ang layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ito'y nasa page 9 ng mga gawa. Mga gawa na sinulat ng propeta, no? Mga gawa ng mga apostol. So, hindi ito yung mga gawa na nasa Bible, ito kundi ito yung mga gawa na ng propeta, gawa na isang libro. Ano? Sabi rito sa atin sa page 12. Sa 12 tayo. Sabi rito sa atin, pinili ng Diyos ang Israel upang maghayag ng kanyang likas para sa tao. Nais niyang sila ay maging bukal ng kaligtasan. Yung unang pinili na iglesia. Kaligtasan ng sanlibutan. Page 12 ng mga gawa. Sa kanila ay pinagkatiwala ang mahalaga, ang hiwaga ng langit, ang paghahayag ng kalooban ng Diyos sa mga unang araw ng Israel. Ang mga bansa sa lupa ay nawalan ng pagkakilala sa Diyos sa kanilang masasamang gawa. Minsan ay nakilala sila sa Kanya. Minsan ay nakilala sila sa Kanya. Ngunit hindi nila nilulhati ang tulad sa Diyos. No, yan ang ginawa ng Israel. Ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. No? Tama na rin yung kanilang gawa, matuwid na. Yun. Hindi nila pinapansin yung mga aral ng Panginoon. Sa kanilang pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Bababasa sa Roma 1:21. No, yung talatang yun na ang kanilang isip ay pinagdilim. Gayunman sa kahabagan ng Diyos, sila ay hindi inubos. No? Sila ay pinarusahan ng Panginoon. No? Binigyan pa sila ng mga pagkakataon na makilala siya muli sa pamamagitan ng kanyang bayang hirang. Sa pamamagitan ng mga turo ng mga sakripisyo, yung mga handog noon, si Kristo ay itataas dapat sa lahat ng bansa. At lahat ay titingin sa Kanya at ay maliligtas. Si Kristo ang pundasyon ng bansang Israel. Ang buong sistema ng mga tipo ng seremonya ay siyang tipong propesiya ng Ebanghelyo. Isang pagkalahad na dito'y nakatali ang pangako ng Panginoon. So yan ang pinili sila na iyan ang unang binigyan ng mga aral ng Diyos. Ngunit di nakita ng Israel ang matataas na karapatan ng pagiging mga kinatawan ng Diyos. Nakalimutan nila ang Diyos at nagkulang sa nagampanan ng kanilang banal na misyon. Yan. Ang mga pagpapalang tinanggap nila ay di naging pagpapala sa sanlibutan. Lahat ng kanilang pakinabang ay ginamit sa paglulhati sa sarili nila. Ibinukod nila ang kanilang sarili sa sanlibutan upang makatakas sa tukso ang mga pagbabawal ng Diyos sa kanila upang hindi makasalamuha sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan ay ginawa nilang pader na pagitan sa kanila ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi sila nangaral. Yung turo ng Panginoon ay sinarili nila at hindi nila inibahagi sa iba. No. Ninakawan nila ang Diyos ng paglilingkod na inaasahan niya sa kanila at ninakawan din nila ang kanilang kapwa-tao sa patnubay sa reliyon.
Ayan. Sila lang ang nagano, sila lang yung gustong mapalapit sa Diyos pero hindi naman nagkatugma dahil hindi nga sang-ayon sa kanyang itinuturo. Ayan. Dito sa 14, page 14, sabi rito sa atin, dito muna sa 13, sa bandang huli ng mga gawa. At ngayon, aking, at dito sa gitna ng pahina 13, ang mga saserdote ay puno ng nakabaon na hukay, nakabaon na sa hukay ng mga seremonya. Nasihan sila sa legal na relihiyon at naging posible para sa kanila ang magbahagi sa iba ng buhay na katotohanan. Katotohanan ng langit. Inisip nila ang sariling katwiran. Tama na ito sa amin. Ay sapat na. At hindi nagnanais ng isang bagong sangkap na madagdag sa kanilang relihiyon. Yung kanilang alam, yung kanilang hindi na sila nagsisikap na lumago sa aral sa Panginoon. Kundi, tama na yon, tama na ito, na yung kanilang itinuro ni Kristo. Hindi sila naghangad na magbunga. Kaya nga, hindi sila nangangaral sa mga tao. Ayan. Patuloy tayo. Ang mabuting nasa ng Diyos sa tao, ayaw na nilang madagdag sa kanilang relihiyon ang mabuting nasa ng Diyos sa tao. Ayaw ipangaral ng Israel ay hindi nila tinanggap bilang bagay na hiwalay sa kanila, kundi sa kadugtong sa kanilang kabutihan, dahilan sa kanilang mabuting gawa. Ang pananampalatayang gumagawa sa pag-ibig na nagdadalisay sa kaluluwa ay hindi makita sa kaugnayan ng relihiyon ng mga Parisiyo. Hindi makita yung tunay na aral talaga ng Panginoong Hesus na bumubuo ng mga seremonya at utos ng mga tao. So, yan ang nangyari sa Israel, no? Marami pa na masasabi natin na kung ating itutuloy. So, dapat mayroon kayong mga aklat nito, mga gawa ng mga apostol. Malalaman natin dito yung iba pang mga detalye. Ang leksyon na ating binasa ay ayaw silang sumunod sa Diyos. Galit sila kay Moises. Nung sila ilabas ni Moises sa Ehipto, ay puro reklamo ang ang nadidinig sa kanila. Kaya nga si Moises ay nahihirapan. Yun ang bagaman sila'y pinili at itinangi ng Diyos na bayan, ang aral ng Panginoon ay hindi katangi-tangi sa kanila. Baliwala. Naggawa sila ng sarili nilang gawa. So, mayroon pa akong babasahin dito sa Bible, no? Dito nakalagay sa Biblia, no? Babasa natin sa 9:31 ng Roma. At si Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ayan, sabi sa atin, no? Ang nalalabi lang ang maliligtas. Bagaman ang dami ng Israel ay inideklara ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias na sa kanilang mga gawa na pagkikitungo sa Diyos ay may matitira lang na maliligtas. Yan ang sinabi sa atin. Dito sa Roma 9:31, datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan yan. Yung mga kautusang ibinigay ng Panginoon sa Israel ay
hindi nila sinunod. No? Sinasabi nila na sumusunod sila, pero hindi naman sa kanilang gawa. Walang pag-ibig. Halimbawa, yung si Kristo ay nagamot ng may sakit. Ayan. Mabasa rin yan sa Mateo. Ay nagalit ang mga Hudyo, mga Israel, Pariseo, na nanggamot siya ng Sabat. Ayan. Kaya, kinustyon siya. Ang sagot ni Kristo sa kanila, ay, bakit ba naman? Bakit ba naman kung mayroong tupa na nahulog sa hukay, ay inyong hinahango, inililigtas, tinutulungan yung hayop na nahulog sa hukay? Yun, nakikita sa kanila pag mayroong madidisgrasya sa araw ng Sabat. Ito pa kayang taong ito na nangailangan ng tulong, ang hindi dapat nating pansinin. Kailan ito'y pansinin natin? Ang hayop na nahulog sa hukay ay hinahango nila at baka mamatay o kaya ay malulugi. Pero sa tao, nagagalit sila, naggamot si Kristo ng araw ng Sabat kung bakit siya nanggamot ng araw ng Sabat. Lumalabas na mahal nila yung hayop kaysa sa tao. So yan ang mga ugali ng Israel. Kaya ipakita, bagaman sila pinili, minahal ng Panginoon, iba ang pagtingin nila, lalo na nang dumating si Kristo sa lupang ito na talagang sinadya niyang ayusin ang kanyang iglesia, dahil ang iglesia ay kopya sa langit. Ayan. Hindi maaaring mabulabog ang iglesia. Ayan. Ang masakit pa nito ay si Kristo nang dumating ay hindi nila tanggapin at gusto pa nilang patayin. Bagaman umiiwas pa si Kristo sa mga panahon at baka siya mapatay agad, ay napatay din siya. Pero hindi pinakinggan ng mga tao, lalo na yung mga namumuno o nangungulo, ang aral ng ating Panginoon. Masakit sa Diyos ang nangyari na yung kanyang bayan, sapagkat si Kristo Israel, ang mga apostol ay Israel, ay masakit na yung papatay sa kay Kristo ay Israel. So, nakakalungkot isipin ang nangyari sa Panginoon. So, ganun ang nangyari sa kanila. Kaya nga, sabi rito sa atin, sa binasa natin dito sa 31, datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan. Ipinaliwanag na nila, pinakita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang katwiran ay hindi umabot sa kautusan yan. Sabi sa 32 ng Roma 9, sabi sa atin, bakit hindi nila nasunod? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa, sila ay nangatisod sa batong kinatitisiran. Ayan, ang bato ay si Kristo. Ayun. Ayaw silang papayo. Ayaw silang payuhan. Ayaw silang, hindi nila gustong aralan sila ni Kristo. No. At ang masakit pa, ang mga pinuno, ang mga humuli sa kanila, nangunguna, no, na siya ay patayin. So, hindi pa muna tayo dyan, ano? Dito muna tayo sa sinabing sila'y natisod sa bato na si Kristo. Sabi pa rito, Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Yan. Nagaya ng ugali ng iba.
kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sa ating panahon, malapit na pagdating ni Kristo, ang kanyang pangako, no? Kaya huwag nating pabayaan ang pagkakatipon at yung pag-aaralan, kundi aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong mamalas na nalalapit na ang araw. Gusto ng Panginoon na ating suriing mabuti ang kasaysayang ito, at sabi sa atin ay makabibigay ito sa atin ng aral, no, na makikita natin para huwag tayong mabigo o matulad sa Israel sa kaligtasan yan, sapagkat kung tayo ay sa lupang ito ay mapugto na ang ating hininga, ay hindi na tayo makakapag-aral. Ayan, ang mabuti ngayon, may panahon pa, buhay pa tayo, ay maligtas tayo na kahit tayo mamatay, ay ang pangako ng Panginoon ay muling mabubuhay. Pero kung hindi tayo makakasunod, kung hindi natin ito papansinin, titingnan mabuti ang aral na ito ng Panginoon, marami ang nagkakamali, no? Makikita natin yan sa mga susunod nating pag-aaral, no, na mahaba pa ang ating oras. So, yan ang ginawa ng Israel, no? Unang iglesia, no, hindi nakagusto sa kaligtasan, no. Pinabayaan nila ang magandang inaalok na Diyos para sila ay maligtas. Ayan. Kaya, ano ang nangyari? Siya ay gustong patayin. Umuiwas siya, no, para huwag siyang mapatay agad, at mayroon siyang misyon na dapat ipaalam hindi lang sa Israel kundi sa buong sanlibutan, no, na sa bawat bansa ay maipakita itong aral na ito, na makita na yung ginawa ng Israel ay huwag nating gagayahin, no. Naging naging pattern, no, para sa ating ikatututo, no. Roma 15:4, sapagkat ang anumang bagay na sinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Ayan. Para daw tayo matuto ay yung nasulat na ito ng mga history, kasaysayan, at makita natin kung paano tayo iiwas, paano tayo maliligtas, na baka tayo ay naliligaw na, ay tayo ay nagpabaya. Ay ang sabi rito sa atin ay upang sa pamagitan ng pagtitiis, ang pagsunod sa Panginoon ay may pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Maaliw tayo at malalaman natin ang mga hindi pa natin nalalaman, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayan. Huwag nating itakwil o huwag nating waling halaga ang mga salita ng ating Panginoon, sapagkat dito nakasalalay na ang nalabi, yung naliligtas, kunti lang ang naligtas ang ibig sabihin. Samantalang sila ay sa gaya ng buhangin sa dagat. Ang sabi sa Roma 9:27 ay ang sabi ang kanilang bilang ay bagamat gaya ng buhangin sa dagat, ay ang nalabi lang ang maliligtas. Sana makasama tayo doon sa mga nalabi. No, patuloy natin pag-aaralan. Kaunti na lang ang panahon natin sa sandamitang ito. Andyan na yung mga hinulaan ni Kristo, nangyayari na, lalo yung mga gira, mga nangyayari dito sa ating mundo. Yan ay tanda na ng malapit niya pagbabalik. Kaya maging sincero tayo ngayon sa panahon ito sa pag-aaral. Mayroong mabasa tayo, hindi ko na bubuklatin o hindi ko na titingnan sa cellphone. Ang sinabi ay ganito. Ayan.
Mag-aralan kayo sa isa't isa sa ikatututo natin, no? Yung isang sinabi ay yun ang kakuhanan natin, kaligtasan ay yung tayo ay mag-aral, magsaliksik. Ayan. So ngayon, ano ang nangyari na hindi tinatanggap si Kristo? No? Ipinasiyas nilang siya ay ipapatay. Ini-declare nila sa kanilang kapulungan na si Kristo ipatayin. Dahil ang katwiran nila, dahil si Kristo ay marami nang naaakay na mga tao. Ang bulag ay nakakakita, ang mga pilay lumalakad, ang mga patay ay nabubuhay. Maraming kababalaghang pinakita ang Panginoon ng mga kitungin, yung mga wala nang mga laman, buto na lang yung natitira ng ibang bahagi ng katawan. Gumagaling, yan tinatawag sa Biblia ang kitong. No? Kitong natin, kitong. Yan. Kaya, tayo ay magsaliksik na palagi, no? At nandiyan ang ating kaligtasan na bagamat tayo'y mamatay, ang pangako ng Diyos ay muli tayong mabubuhay. Marami ng tao sa langit. Nandun na si Enoch, naroon na si Moises, marami na. Kaya kasiguruhan natin, kung tayo ay magsusunod sa salitang ito ng kasaysayan na sinabi sa atin na sa ikatututo natin, kaya ito sinulat, at ito ay babala din. No, mayroon din binanggit na babala sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. No. Sabi rito, sapagkat anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Marami tayong matututunan. No. Magsimula tayo ngayon sapagkat magtatapos na ang sanlibutan. No. Hindi na tayo, wala na tayong magagawa kung tayo ay may sakit na o kaya ay mawala na ang ating buhay. Hindi na tayo makapagbabago. No. Close of provision na sa ating katawan. Kaya dapat nito, ito'y nasulat ng una, nangasulat dahil sa ikatututo natin. May panahon pa tayo na ito tayo ay matuto na upang sa pamagitan ng pagtitiis ay mag-aliw ng kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. No, 15. At 1 Korinto 10:11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Oh, katapusan na ngayon. Tawad na lang itong ikinabubuhay natin. Kaya nasulat yun. Kaya itong history, itong pag-aaralan natin. No. Tayo ay matututo ng marami. Kailangan natin sundin ang mga sinabi dahil mayroon na tayong halimbawa sa Israel. Bakit sila'y hindi tinanggap ng Panginoon? At hindi rin tinanggap ang Panginoon at hindi rin naman sila tinanggap ng Panginoon. Ayan nangyari. Kaya nga sinasabihan tayo, pinapapayuhan tayo, may panahon pa na ang nangasulat na yan ay halimbawa sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Anong nangyari? Tumalikod si Kristo sa Israel, kaniyang iniwanan ang Israel. Bagaman bago siya na patay ay natapos na ang Biblia at mayroon pang mga hula na idinagdag si Kristo para doon tayo mag-aral. Kompleto na yung aral sa Biblia at saka yung sulat ng mga propeta. Ayan. Kaya diyan na lang tayo magpo-focus. Kaya patuloy tayo, no? Sa pamagitan ng pagtitiis ay sa atin nangyari sa kanila sa halimbawa sa pamagitan ng asulat sa pagpaalaala sa atin. Pag-alaala. Yung isa kong binasa kanina, yung may pagtitiis doon sa Roma.
dapat tayo ay maging matiisin at makipot ang pintuang patungo sa buhay. Maraming payo sa atin ang Panginoon. Ayan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral. Ayan. Ang ginawa ng Israel pa na masakit ay mababasa natin sa mga gawa. No. Bago tayo magtuloy pa rin sa panahon ni Kristo. Ayan. Ano naman ang kapalpakang ginawa pa ng Israel? Ayan. Dito binanggit sa atin sa gawa na ang iglesia dapat ay kopya sa langit. Pero hindi naging kopya sa langit. Kopya ni Satanas ang nangyari yung mga ginawa nila. Kaya ang mga tao ay maraming masama. Kaya lilinisin ang lupa. Dahil iyon ang nakopya nila. Hindi ang Panginoon na ang kanyang halimbawa. Sapagkat binigyan tayo ng halimbawa. Yun. Binigyan tayong halimbawa. 2 Pedro 1:21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula, yung mga hula na ating nababasa kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan. Itong lahat ng ito nating pag-aaralan ay marami ang mga hula dito na ating binabasa. Katulad ka noong sinasabi na halimbawa, nahulan, nasabi na yan noon ng Panginoon na si Kristo'y nagbigay ng halimbawa. 1 Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. So, si Kristo yung pattern ng mga pag-uugali, mga aral, pero ang Israel hindi nga pinapansin ang ating Panginoon. Kaya nga ang nangyari ay tumalikod siya. So, yung pagtalikod ni Kristo, sa sunod natin pag-aaralan. So, hanggang dito na muna tayo. At hanggang sa susunod na pagkakataon ay mag-aaralan tayo